Well, mga kapopong, kumusta? Well, syempre ano pa ba ang uunahin natin pag-usapan ngayon kundi itong armas ni Putin na armas naman na ang isa sa mga objectives o goals ipangtapat naman sa armas na ginawa ng Amerika. Yes mga kapopong, at ang tinutukoy ko na nga dito itong mga avant-garde hypersonic glide vehicle ng Russia. At kung wala ka namang idea patungkol dito, ay actually noong taong 2018 kasi ito mismong si Vladimir Putin ang nag-announce na ang kanyang grupo o mga tauhan ay gumagawa na ng mga avant-garde hypersonic glide vehicle na mga uri naman ng mga vehicle na ang layunin makapag-install ng mga armas na mayroong nuclear technology. Pero ang dalawang pinakamahalagang tanong agad ngayon ay una sa kung bakit itong si Vladimir Putin mismo ang nag-announce na meron silang ginagawang bagong armas. At ang pangalawang tanong, ano nga ba ang kaibahan nitong armas na ginagawa ni Putin doon sa mga existing na armas na meron sila sa Russia? Well, isa-isahin na lang natin sagutin yan, ha? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay noong mabalitaan kasi ni Putin na ang Amerika nag-develop na ng mga hypersonic missiles, ay alam niya naman siguro na kakabahan talaga ang Russia patungkol dyan dahil kung hindi gagawa ng paraan ang military ng Russia ng pangtapat dyan sa mga hypersonic missiles ng Amerika, ay totoong kahit gaano pa kalaki o kabigat o kalakas ang mga missile meron ang Russia, pero kung hindi naman nila mapipigilan ang bilis ng mga hypersonic missiles ng Amerika, baliwala rin yung mga missiles ng Russia na yan. Most especially kung yung mga hypersonic missile ng Amerika lagyan pa ng US ng mga armas na mayroong nuclear technology. Well, dahil nga dyan, at kilala nyo naman itong si Putin na isang utos pa lang nito sa mga military scientist niya sa Russia, ay agad silang kumikilos sa mga inuutos ni Putin. At ang isa na nga sa mga nagawa nila ay walang iba kundi itong mga avant-garde na mga ikinakabit naman sa rocket. Pero hindi lang ito basta-basta, ha? Dahil kapag itong avant-garde malapit na sa target nito, ay mayroon itong kakayahan na humiwalay mismo sa rocket nito. At yung mismong avant-garde na yan ay actually kayang kontrolin ng mga tauhan ni Putin upang masapul nito ang mga target nito. Well, mala RC plane, di ba? At alam nyo ba sa kung gaano kabilis yan? Well, huwag kayong magugulat, ha? Dahil kung ang isang sasakyan super bilis na kapag tumatakbo ng 100 km/h, pero itong avant-garde kasi ng Russia ay actually 34,000 km/h lang naman ang bilis nito. Well, hindi kayo nagkakamali ng dinig, ha? 34,000 kph, which is 27 times faster of speed of sound yan. Well, super bilis, di ba? Natandaan nyo, ha? Maraming mga ICBM o mga intercontinental ballistic missile itong Russia. At kung ang karamihan pala na mga secret na dinidevelop ng Russia mga avant-garde na pala, ay totoong mukhang ang dinidevelop naman ng Amerika ngayon upang mapigilan nga ang mga super bibilis na mga missile ng Russia na yan ay walang iba kundi mga equipment sa military na mayroong kakayahang mapasok ang sistema ng isang missile ng kalaban. Yes mga kapopong, na ang madaling example o konsepto na nga dyan upang mas madali nyong maintindihan ay tulad sa konsepto ng mga equipment na ginagamit naman upang ma-intercept ang signal ng mga drones na kumbaga mga equipment ng Amerika na mayroong kakayahan na pasukin ang sistema ng missile ng Russia na papunta sa kanila. Or ang mas malupit pa dyan mga military equipment na kayang i-turn off mismo ang missile na papalapit sa US. Pero ang malaking tanong naman ngayon ay posible ba talaga yan? Posible ba talaga na makagawa ang Amerika ng mga devices na pipigil doon sa mga armas ni Putin? Well, ang madaling sagot dyan isang malaking oo at
imposible talaga. Na-remember mga kapopong, ha? Na kung yung laser nga sa military ng USA dating pinagtatawanan lamang at sinasabing sa mga pelikula lang yan nangyayari, na sa mga panahon naman natin ngayon nagkatotoo nga na nagkaroon nga ang military ng US, what more pa kaya yung mga equipment na mayroong kakayahang i-shutdown ang sistema ng mga missiles na papali pa rin ng Russia sa US. Or in short kung hindi na talaga kayang mapigilan missile to missile yung mga missiles ng Russia, ay why not na mag-imbento na lang ng mga military equipment na kayang i-turn off yan. Pero ang pagbabalita ba mismo ni Putin yan upang iparamdam rin sa US na handa talaga sila? O gusto lang talagang manakot ni Putin dahil alam niya sa sarili niya na mahihirapan talaga siya na matapatan talaga ang armas ng US? While tulad rin ba yan sa pagpapakita niya noon sa pagrat-rat niya ng mga dami target sa harap ng media na isang psychological strategy naman upang ipakita sa mundo kung gaano siya katapang na leader? Well, bigla ko tuloy na alala itong si Kim Jong-un na ang tanong ko naman sa inyo ngayon at kung pagbabasihan ko ang mga impormasyon na nasa inyong mga isipan ngayon ay sa tingin niyo, sino talaga ang mayroong mas malakas na armas? Military ba ng Russia o military ba ng Amerika? Well, syempre gusto kong malaman yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito yung aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyo mga shoutouts. At kayo rin mga kapopang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!